Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dahil nakulangan na tayo ng oras para matapos natin ang aralin tungkol sa mga relihiyon at mga paniniwala sa daigdig, ay napagdesisyonan kong magkaroon na lamang ng recorded discussion para matapos natin ang araling ito. Anyway, kaunti na rin lang ang ating tatapusin kasi natalakay naman na natin ang tungkol sa mga relihiyong Abrahamaiko at Dharmiko. So, just a short review. So, napag-aralan na natin or alam na natin na sa Pilipinas, ang pinakapangunahing relihiyon na ating sinusunod ay ang Kristyanismo or pagiging Katoliko. 'Di ba? At sumunod na doon ang Islam at iba pang relihiyon na binubuo ng sektang Kristiyano. At ang relihiyon, ito ay mula sa salitang relihiyo, na ang ibig sabihin ay paggalang sa banal o pananalig sa kataas-taasan. Bilang review, 'di ba, natalakay na natin ang tatlong relihiyong Abrahamaiko or Abrahamiko sa buong mundo ay ang Judaismo or Judaism, Kristyanismo, at Islam. So, sa Judaismo, ito ay patungkol or tungkol sa kautusan ng Diyos at ipinarating niya kay Abraham at sa mga sumunod pang propeta tulad ni Moises, na siyang sumagip sa mga Israelita, diba? Hiniwa or hinatin niya ang Red Sea para maligtas ang mga Israelita sa mga Ehipto, taga-Ehipto. At kay Moises rin ipinadala ang 10 utos ng Diyos sa bundok Sinai. At si Abraham naman, siya ang itinuturing na ama ng Judaismo at ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Tanak o ang tinatawag nating lumang tipan sa Biblia ng Kristyanismo. At ito yung mga aklat na nakapaloob dito, ang Torah, Nevi'im, Ketuvim at Talmud. At ang kanilang tagapagturo or ang kanilang mga guro ay tinatawag na rabbi. Sumunod naman ang Kristyanismo, tayo ay naniniwala kay Hesukristo bilang makapangyarihang nilalang sa ating relihiyon, at ang ating sagradong aklat ay tinatawag na Biblia at yan ay binubuo ng lumang tipan at ang bagong tipan or ng Old Testament at ang New Testament. At again, noong isisyon or ng schism, nung nangyari ang schism ay nahati ang Kristyanismo sa dalawa, ang Katolika Romana na nakabase sa Rome or sa Roma na pinamumunuan ng Papa or ng Pope, at ang Ortodoksong Katoliko or Orthodox Catholic na nakabase or it is based, ang sentro niya ay ang Constantinople or Constantinople at pinamumunuan naman ng mga patriarka or patriarchs. Kalaunan, humiwalay sa Katolisismo ang mga nananawagan ng reforma at 'di ba, sa nasabi ko noong nakaraang aralin natin or nakaraang tagpo, ang reforma sa Kristyanismo ay pinamunuan ni Martin Luther King at kaya nabuo ang relihiyong Protestantismo. At mula ito sa salitang protesta, 'di ba? Dahil sila ay nagprotesta, ninais nilang magkaroon ng pagbabago sa ating relihiyon, ang relihiyong Kristyanismo. Kaya ang relihiyon nila ay tinatawag na Protestantismo. Natalakay na rin natin ang tungkol sa Islam, at ang kanilang pinaniniwalaang Diyos ay si Allah at mula ito sa salitang Arabic nang ibig sabihin ay Panginoon, at ang kanilang itinuturing na pinakahuling propeta ay si Muhammad na pinaniniwalaan nilang pinagmulan ng kanilang relihiyon na
taga-Mecca or Makkah. At ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Quran at mayroon silang isinasagawang mga bagay para sa kanilang paniniwala kay Allah, at ito ay tinatawag na 5 haligi ng Islam. So una yung shahada, 'di ba? Ito ay parang utos mula sa kanilang Diyos na si Allah. Walang ibang Diyos kundi ang Diyos. Si Muhammad ay ang propeta ng Diyos. So si Allah yung kanilang pinaniniwalaang Diyos. Ang salat naman, ito ay pagdarasal nila ng 5 beses sa isang araw. Zakat, pagbibigay or paglilimos sa mahihirap, giving of alms. Saum, ito yung pag-aayuno or ang kanilang fasting during Ramadan. So hindi sila kumakain mula bukang liwayway hanggang dapit hapon. At panghuli ay ang Hajj or ang pilgrimage, paglalakbay patungong Mecca. At muli, ang Mecca ang tinuturing nilang pinagmula ng kanilang relihiyon. Natalakay na rin natin ang tungkol sa relihiyong dharmiko. So ito, ang konsepto ng relihiyong dharmiko, 'di ba, sila ay naniniwala sa dharma or ang wastong daan, wastong pamumuhay. So mga relihiyong dharmiko ay naniniwala sa konsepto ng dharma, which means wastong pamumuhay, daan ng katwiran, banal na tungkulin o kaayusan. Kaayusan, and mostly, ang dalawang relihiyon na nakapaloob dito ay more on kaayusan sa lipunan, connection mo sa kalikasan, pagkakaroon ng mga meditasyon or meditation, at ang una riyan ay ang relihiyong Hinduismo. So gaya ng nasabi ko nung nakaraan, ang Hinduismo, ito yung pinakamatandang relihiyon sa buong mundo at laganap ito sa Nepal at India, at mula ito sa salitang Sanskrit na Sindhu na ang ibig sabihin ay ilog, at ang pinapakahulugan ditong ilog ay ang ilog Indus, na kung saan, 'di ba, dito nagmula ang kabihasnan na nabuo sa lambak Indus. At kung ang Judaismo mayroon silang Tanakh, Kristyanismo mayroon silang Biblia, at ang Islam mayroong Quran, ang Hinduismo naman mayroon silang 2 uri ng kasulatan or yung kanilang pinagbasehan ng kanilang mga aral. Una ay ang Shruti, ito yung mga naririnig o pasalitang ipinasa, mga aral na ipinasa nila, at isa rito ay ang Veda or ang Vedas. 'Di ba? Kaya nga tinawag ang panahon nila na panahong Vedic dahil nakabatay ang kanilang pamumuhay sa Vedas. Isa pang uri ng kasulatan nila ay tinatawag na Shruti, at ang Smriti. Ang Shruti, ang halimbawa nito ay Veda, at ang Smriti naman nangangahulugan itong naggugunitang kaalaman or the knowledge that you celebrate or the wisdom that you gain or ang kanilang mga kaalaman na nakuha nila or ang mga aral na napulot nila sa kanilang mga sulatin, kagaya na lamang ng mga epiko, mga alamat, mga tula, at isa na rito or 2 halimbawa sa Smriti ay ang epiko ng Mahabharata at Ramayana. Ang Mahabharata, ito yung pinakamahabang epiko sa buong mundo. Ang pinakamatandang epiko naman ay ang Epic of Gilgamesh ng mga Sumerians. At ito yung tinuturing or ang Mahabharata ang tinuturing na pinakamahabang epiko sa mundo. Ang kanilang pinaniniwalaang pinakamakapangyarihang nilalang ay tinuturing nilang kaluluwa ng Sansenukob or ng universe, the soul of the universe, na tinatawag nilang Brahman. At naniniwala rin sila na ang bawat nilalang sa mundo na may buhay ay may kaluluwa at tinatawag nila itong Atman. Kaya nga 'di ba,
sa nasabi ko nung mga nakaraang tagpo natin na mostly sa mga Indians, sila ay vegetarians or vegan. Hindi sila kumakain ng anumang uri ng hayop. Ang iba nga ay hindi gumagamit ng anumang materyales na galing sa hayop. Kagaya na lamang ng mga fur para sa kanilang mga damit. Hindi sila gumagamit nun. Kasi nga mula ito sa nilalang na may atman or may kaluluwa. Hindi rin sila kumakain ng itlog. Although ang itlog ay hindi animal or hindi siya nilalang na may atman, nagmula naman ito sa manok na may atman. Kaya hindi sila kumakain ng mga hayop at mga mula sa hayop, mga products na mula sa hayop. Kagaya rin ng cow milk. So, hindi sila kumakain or gumagamit ng mga iyon. At kung ang Panginoon natin sa Katoliko na si Jesucristo ay may 3 persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, si Brahma naman ay tinuturing nilang may 3 mahahalagang anyo na tinatawag na Trimurti. At ang 3 anyong ito, una ay si Brahma, siya ang tinuturing na creator. Siya yung tagalikha or nilikha niya ang daigdig at ang mga nilalang sa daigdig. Pangalawa naman ay si Vishnu. Siya ay tinuturing ng tagapagpanatili at tagapagtanggol ng sanlibutan at pinapanatili niyang pantay ang kabutihan at kasamaan. Kaya siya tinuturing na mediator or siya yung nasa gitna. Siya yung nagko-control ng bad or evil and then good. At panghuli naman ay si Shiva. Siya ang tinuturing na the destroyer. Siya ang tagapagwasak ng sanlibutan at tagapaglikha nitong muli. Iba pang konsepto na pinapaniwalaan sa Hinduismo, sila ay naniniwala sa Varna or ito yung uri or antas sa lipunan ng isang tao sa susunod na buhay at ito ay refleksyon ng kanyang kasalukuyang buhay. So nakadepende ang Varna ng isang tao sa mga ginagawa niya on the present life. So kapag halimbawa ikaw ay isang masamang tao sa kasalukuyang buhay or sa buhay mo ngayon, ikaw ay puno ng kasamaan at kasakiman. So, sa susunod na buhay or sa kapag ikaw ay na-reincarnate na, maaaring maging mababa ang iyong uri. So, kagaya ng nasabi ko, maaaring sa susunod na buhay, ikaw ay maging alipin, ikaw ay maging ipis, maging daga, depende na sa iyong karma or sa iyong mga gawain dito sa mundo. Pangalawa naman ay ang reincarnation. So, ang reincarnation, ito ay ang cycle or siklo ng kapanganakan, pagkamatay at muling pagkabuhay ng isang tao. So, naniniwala sila na kapag ikaw ay pumanaw, magkakaroon ka pa ng panibagong buhay. At ang iyong panibagong buhay ay nakadepende sa iyong karma. Ang karma naman, ito yung mga gawain mo. Again, yung good deeds at bad deeds mo dito sa mundo at tumutukoy sa batas ng moralidad. Morality between good and evil. So, nakadepende ang iyong Varna sa iyong karma. Depende kung tataas ba or bababa ang iyong Varna sa susunod na buhay. Ang samsara naman, ito na yung siklo ng kapanganakan, kamatayan at muling kapanganakan batay sa karma at hindi ka magiging malaya or yung cycle ng samsara ay paulit-ulit lamang hanggang hindi ka makakagawa or hindi ka magkakaroon ng mabuting karma. So, kapag natuto ka ng maging mabuti, ang iyong mga gawain ay para na sa kabutihang panglahat, ang
deeds mo ay good deeds na at hindi ka na nagkaroon ng kasalanan, magkakaroon ka ng kalayaan sa samsara at ito ay tinatawag na moksha. Ang moksha, ito yung kalayaan pagkaalpas sa siklo ng samsara. So, makakalaya ka na sa cycle or siklo ng samsara kapag nagawa mo na yung kabutihan at ang iyong paglaya sa samsara ay tinatawag na moksha at pagkatapos mong makuha ngayong moksha or yung kalayaan ay makakapunta ka na or makakamit mo na ang nirvana or ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan or ang walang hanggang buhay. So, sa konsepto ng Kristyanismo, ito yung langit. Sa kanila naman ay tinatawag na nirvana. Pangalawang uri ng relihiyong dharmiko ay ang Buddhismo or Buddhism. At ito ay nagmula sa isang tao na tinatawag na si Siddhartha Gautama. Si Siddhartha Gautama ay nakatuon sa pagkamit ng espiritual na pag-unlad ng individual. At natatamo lamang ang kaliwanagan ng isang individual sa pamamagitan ng meditasyon, pagkalap ng karunungan at paggawa ng kabutihan. So, ang sentro sa Buddhismo ay dapat magkaroon ka or makamit mo ang spiritual na pag-unlad. At makakamit mo lamang ito kapag nagkaroon ka ng meditation at kapag gumawa ka ng mabuti. So, si Siddhartha Gautama, siya ay ipinanganak sa isang pamilyang Kshatriya. 'Di ba ang Kshatriya sa caste system, ito yung, or ang Kshatriya, sila yung may pangalawa sa pinakamataas na uri sa caste system, 'di ba? Yung Brahmin, Kshatriya, Sudra, Parya, Vaishya, 'di ba natalakay na natin 'yan sa first quarter. At ang mga nobles or yung mostly sa kanila sila 'di ba yung mga leaders. At ang pamilya ni Siddhartha Gautama, sila ay mga nobles. So, itinuturing silang pangalawa sa pinakamataas sa lipunan ng kanilang panahon. At si Siddhartha Gautama, nagkaroon siya ng prophecy or propesya. 'Di ba kapag sinabing prophecy, para itong pagbasa sa iyong hinaharap. At sa propesya na nakita kay Siddhartha Gautama ay mayroong dalawang prophecy na sinasabi. Ang una ay siya daw ay isang magiging isang magiting na hari. Pangalawa naman ay siya ay isang magiging guro. At hindi ninais ng ama ni Siddhartha Gautama na siya ay maging isang guro lamang. Ninais ng kanyang mga magulang na siya ay maging isang magiting na hari. Kaya pinalaki si Siddhartha Gautama sa karangyaan. So lahat ng kanyang gusto, lahat ng kayamanan ay ibinigay sa kanya. So pinalaki siya na parang spoiled. Kasi nga nais ng mga magulang niya na matupad ang propesiya na siya ay magiging isang magiting na hari. Kaya pinalaki nila si Siddhartha Gautama sa karangyaan. Ngunit nang lumaki na si Siddhartha Gautama sa edad niyang 29 or nang tumungtong siya ng 29 years old, ay habang siya ay nasa labas ng palasyo, naobserbahan niya ang pamumuhay ng mga taong may mababang uri. At doon nakita ni Gautama or ni Siddhartha na ang buhay pala ay puno ng mga suffering or ng pagdurusa. Hindi pala lahat ng bagay ay nakukuha. Hindi kagaya ng kanyang kinalakihan. Kaya nung na-realize niya or napagtanto niya na puno pala ng pagdurusa ang buhay, ay lumaya siya sa kanilang palasyo at namuhay siyang payak or naging simple ang kanyang pamumuhay.
So, he ran away from their palace and then lived a simple life. At doon, nagkaroon siya ng pagninilay or ng meditation. So, si Siddhartha Gautama ay nagnilay sa ilalim ng Budhi or ang sacred fig tree. Kaya ito tinatawag na Budhismo. Kasi sabi nila, si Siddhartha Gautama raw ay nagkaroon ng meditation sa ilalim ng isang budhi. At malulutas lamang, naniniwala rin sila sa samsara or ang siklo ng pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. At para malutas nila ang samsara, ay kailangan nilang sumunod sa gitnang daan. At para makasunod sa pamumuhay sa gitnang daan ay mayroon silang tinatawag na 4 na mahal na katotohanan at 8 mahal na landasin, or sa English tinatawag itong 4 noble truths at 8-fold paths. So, ito ay nagsilbing gabay nila sa kanilang pamumuhay. So, ang 4 na mahal na katotohanan. Una, ang daigdig ay puno ng pagdurusa. So, life is full of sufferings. Hindi pala lahat ng bagay ay makukuha mo nang basta-basta na lamang, kagaya nung siya ay namuhay pa ng marangya. So, puno pala ng pagdurusa at paghihirap ang buhay. Pangalawa, ang sanhi ng pagdurusa ay matinding pagnanasa o hangarin ng katawan ng tao. Kaya raw nagdudusa ang mga tao ng dahil rin sa kanilang mga hangarin or kanilang desires. Desires ng kanilang mga katawan, o kagaya na lamang ng pag-inom ng alak, pagkakaroon ng mga bisyo, pagiging addict. So, nagdudusa daw ang isang tao ng dahil lang din sa ating mga desires or pagnanasa. Pangatlo, ang pagdurusa ng tao ay magwawakas kung madadaig ang pagnanasa. So, mawawakasan ng ating suffering sa life kapag hindi na natin inuuna ang ating mga pagnanasa or yung desires natin. So, 'di ba, kapag tinigil mo na ang alak, tinigil mo na ang pag-a-addict, ang pagsisigarilyo, 'di ba, magkakaroon ka ng mas matuwid na pamumuhay, magkakaroon ka ng tuwid na daan, or your life will be on track again if you just do away from your vices, alcoholism, addiction. At ang pang-4, ang pagdurusa ay magwawakas kung tatahakin ang landasin. At mawawakasan lamang yung pagdurusa kapag sinunod natin ang tinatawag nilang 8-fold path or ang 8 mahal na landas. So, una ay ang wastong pananaw, the right view. So, ikaw ay magiging isang mabuting tao kapag ang pananaw mo lamang sa buhay ay mabuti, kapag hindi ka nag-iisip ng mga negatibong bagay. When you're optimistic, you think about good things lang. So, right view. Pangalawa ay wastong pag-iisip, right resolve. So, this is especially when you have problems. Kapag meron kang mga problema, dapat solusyonan mo ito sa tamang mga pamaraan or tamang paraan. Right resolve. Dapat ang pag-iisip lamang natin ay ang paggawa ng mabuti. Mga mabuting paraan para ma-solve yung ating mga problems. Pangatlo ay wastong pananalita or right speech. So, medyo marami yung walang right speech dito, no? So, bawal yung bad words, bawal makipagchismisan, bawal manira ng puri ng ibang tao, so bawal manglibak. Right speech, wastong pananalita. Pang-4 is wastong pagkilos or right action. You always strive to do good. Dapat walang bad deeds. Dapat tama
lahat, naaayon lahat ng kilos natin sa kabutihan. Mga kabutihang asal. Number 5 naman is wastong pamumuhay or right livelihood. So, dapat yung trabaho natin or trabaho ng bawat tao ay mula sa mabuting pamamaraan. So, hindi ka nagtitinda ng drugs, hindi ka nang-hold up, hindi ka nagnanakaw. So, yung mga politiko, no, wala silang right livelihood kasi nagkakaroon na tayo ng corruption sa mga flood control projects. So, hindi wasto ang kanilang pamumuhay, hindi right ang kanilang livelihood. Pang-anim ay wastong pagsusumikap or yung right effort. Kung gusto mong maging maunlad sa buhay, dapat wasto yung mga paraan mo, yung effort mo para makamit mo yung mga pangarap mo. Dapat wala kang inaapakang tao. Kung gusto mong magkaroon ng marangya or maging maluwag, magkaroon ng, enough money for your family, for yourself, dapat wasto yung pamamaraan. Hindi ka nagbebenta ng drugs, alam mong wala kang nasasaktan para makuha mo yung nais mo. So, dapat wasto yung mga paraan mo sa iyong pagsusumikap. Pang-pito naman ay wastong pagninilay, right mindfulness. So, when you do meditation, diba, you think of positive things, you connect yourself with nature, basta yung pag-iisip mo lamang ay kabutihan lang, relax lang, wastong pagninilay. Yung tamang realization, you reflect upon yourself if you're doing good, if the things that you're doing, may nasasaktan ka ba? So, you do right mindfulness or tamang pagninilay. Panghuli naman ay wastong concentration or right concentration. So, di ba, when you're eager to do something, when you have a task that you should do, dapat yung concentration mo, yung attention mo, nandun lang. Wala nang iba pang mga bagay na gumugulo sa iyong isipan. So, para magkaroon ka or masundan mo ang gitnang daan, dapat sundin ang 4 na mahal na katotohanan at bilang gabay para makamit mo ang 4 na mahal na katotohanan ay sundin ang 8 mahal na landas. So, hindi ibig sabihin na dapat isa-isang masunod ang 8 mahal na landas ha. This is just a guide for us to do good and to live good. To live a good life. So, ang relihiyong Dharmiko, Hinduismo at Budhismo. Panghuli naman ay ang mga relihiyong Daoiko. So, ang mga relihiyong Daoiko, sila ay naniniwala sa konsepto ng Tao. So, ang ibig sabihin ng Tao ay tao o ang daan. So, nakafocus ito still sa pagsunod sa wastong daan. Una ay ang tinatawag natin na Confucianism or Confucianismo. Ang Confucianismo, ito ay pinaniniwalaang nagmula sa China at ang tao or katauhan na nagtatag ng paniniwalang Confucianismo ay si Confucius. This is not more on the religious side. Parang more on self-actualization or pagiging isang mabuting tao ang focus or ang pangunahing konsepto ng Confucianismo. Itinatag ito ni Confucius, iba pa niyang pangalan ay Kongfuzi, Kongfutsu, Maestro Kong at ang kanyang tunay na pangalan ay Kong Chue.
Chue ang pagbasa ng QUI. Kong Chue. At itinatag niya ito upang maibalik ang kaayusan sa China at humanap ng lunas sa nagkakagulo nilang lipunan. Di ba nasabi ko na noon na ang mga lipunan or mga kabias na noon ay nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang kapangyarihan, pagkontrol sa isang teritoryo, pagkamkam ng kanilang mga yaman. So, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa China at itinatag ni Confucius ang Confucianismo, ito ay pinangalan sa kanya, para mahanapan ng lunas ang nagkakagulo nilang lipunan at maibalik ang kaayusan. So, sa Confucianismo or Confucianism, pinapahalagahan dito ang tamang gawi or right action, pananagutang panlipunan at pansibiko. Paano ba ang iyong tunguhin or iyong relasyon sa iyong lipunan? Ikaw ba ay nagpapakita ng mga katangiang pansibiko? Or it talks about civics. How you portray yourself on society. Alam mo ba kung paano ang pakikipagtungo sa bawat isa, especially talking about disputes or yung pag-aagaw ng mga teritoryo, pakikipagkalakalan. So, tinatalakay or focus din yan ng Confucianismo. Pinapahalagahan din ang edukasyon, moralidad at kabutihang asal sa Confucianismo. So, more on right action, kabutihan, doing good between evil. At of course, ang education, pinapahalagahan talaga nila yung edukasyon sa Confucianismo. So, mayroon silang gabay na aklat, 2 gabay na aklat. Una ay ang Wu Jing, or tinatawag itong 5 classics. At ito yung naging gabay para sa kanilang mga aral or kanilang aral tungkol sa pagkakaroon ng mabuting asal, mga tamang gawi, pananagutan sa lipunan. So, yun yung contents or nakapaloob sa Wu Jing or ang 5 classics. Mayroon din silang gabay para sa serbisyong sibil or sa kasalukuyan yan ay tinatawag na civil service. At tinatawag itong Sishu or ang 4 books. So, talking about serbisyong sibil or civil service, ano ba yung mga tamang paraan para sa pagserbisyo sa lipunan? Ano yung mga dapat gawin para magkaroon ng kaayusan sa lipunan? At sikat rin sa kanila ang tinatawag natin na golden rule or ang gintong utos na nagsasabing, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Or sa English, do not do unto others what you don't want others do unto you. So, kung ayaw mong masuntok sa mukha, edi huwag kang manuntok sa mukha ng iba. So, yun lang. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At ang pangalawa namang relihiyong Daoiko ay ang Daoismo or Taoismo. At ito ay tinatag ni Lao Tzu. Ang paniniwalang ito ay nakasentro sa Dao or ang daan, doktrina at tunguhin. Ang nilalang na nagawang mamuhay sang-ayon sa Dao ay magkakamit ng kapangyarihan o kadalisayan or virtue. Nakapokus rin ito sa paggawa ng mga mabubuting bagay at pagkakaroon ng mabuting asal. At ang Daoismo or Taoismo ay nahahati sa 2 or nagkaroon ito ng 2 sangay. Una ay ang Tao Te Ching. So, ang Tao Te Ching, ito ay ang pangunahing aklat ng filosofiya at naglalaman ng pangaral sa buhay na pinagbasehan ng paniniwalang Daoismo or ng paniniwalang Daoismo. Pangalawa naman ay ang Zhuangzi. Ang Zhuangzi
ito ay naglalaman ng ugnayan ng mga bagay. At ito ay nagmula sa ikalawang tagapagtatag ng Daoismo na si Zhuangzi. So, unang nagtatag ng Daoismo si Lao Tzu, sumunod sa kanya si Zhuangzi. At hinati or mayroong dalawang sangay ang Daoismo, ang Zhuangzi at ang Daojing. So, Daojing, mga pangaral sa buhay. Zhuangzi naman, ugnayan ng mga bagay. At naniniwala sila sa konsepto ng Wu-Wei. Ang Wu-Wei, ito ay ang natural na daloy ng buhay. Dapat tayo ay kaisa sa kalikasan. So, more on ang Daoismo, they believe with going with the flow, na hindi dapat pakialaman ang natural na daloy ng buhay. So, kung ang iyong destiny ay eto, so dapat eto lang yung daloy ng iyong buhay. Dapat kaisa ka sa iyong kalikasan. Or you should be one with the nature. Panghuli naman ay ang Shintoism. So, ang Shintoism, ito ay katutubong animistang paniniwala sa Japan. So, animism, naniniwala sila na ang bawat nilalang ay may soul or mayroong kaluluwa. Naniniwala sila sa pag-iral ng maraming espiritu o Diyos na tinatawag nila na kami. So, kami ang katawagan nila sa kanilang mga sinasambang Diyos, mga espiritu. So, naniniwala sila ng lahat ng bagay ay may espiritu. Kaya yung iba sa kanila, sumasamba sa mga puno, sa mga bato, or anything na pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng biyaya. Sinasamba ang mga kami sa mga dambana kung saan nagsasagawa rin ng panghuhula at pag-oorasyon at sa mga personal na altar sa kanilang mga bahay. So, yun lamang ang iba't ibang mga relihiyon sa buong mundo. So, Abrahamaiko, mayroon tayong 3, Judaismo, Kristyanismo at Islam. Sa Dharmiko naman, mayroong 2, ang Hinduismo at Budhismo. At panghuli ay ang Daoiko na mayroon ring 3 uri ng relihiyon, ang Confucianism, Taoism at Shintoism. Kung mayroon pa kayong ibang mga katanungan ay maaari nyo akong i-message directly sa Facebook. Yun lamang at maraming salamat. Bye!